Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po'y pansamantalang tumayo sa Respect the Word of God. Mga minamahal, ating ihanda ang ating puso't isipan, ballpen papel, pag-aralan na banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y dadalhin ng ating beloved preacher, beloved Brother Dino Cuevas. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po sa celebration pa ni Ronald. O tayo po minamahal, tumayo tayo po manalangin. Praise the Lord. Ama na langit noon, sa pangalan ni Jesus, hintak na o Diyos. Saka doon, salamat Ginoo, sa imong ikayon, magyatag mo kanamo. Mahal Panginoon, ngayon mo kimisab ngitigaw na madlawa, aron kami magpagpasalamat ya kanimo Dios. Salamat mahal Panginoon sa iyong pagkikuban mo kanamo Dios, gikan sa MC sa Magic Full Song, sa Limsong, sa buong mga testimonies mga kapatiran. Mahal Panginoon sa ilang pagbibigay, labaw sa Pangilos kalawasan, pero sa kanong Dios sa among pag-aralan ugan ni banal salita Lord. Ikaw Ginoo maghatag na mo kaalam. Huwag ibalog Diyos, buksan mo ang bawat isa, mahal Panginoon, nila mga puso, mahal Panginoon, alili maunawaan nila o Diyos, yung banal mo salita, mahal Panginoon, ibus mo, lagad mo lang akong magawa, kung wala kang Diyos. Mahal Pinunsamahan mo, kung siyong kapangyarihan, mahal Panginoon, ikaw magabutang si mga pulong sa umalabi, sa dapat kong bigkasin, mahal Panginoon. Sumamin ka Diyos, hallelujah, sama-sama ng sinasaway, lahat magawa ng kaaway, tanang babag, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, kas out, in the name of Jesus, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang mahal Panginoon. Praise the Lord. Bago po nga lahat mga kapatid, ako po'y mapagbati na sa tanan. Ang pinakataas, mga pagpupuri, pagsamba, pagparangal nga tulaman sa atong pinakabutag dalang na Diyos. Doblon po sa atong tinawag ginagalang mahal Pastor, Wildy Estrada Almeida, sa atong assistant pastor din na si Almeida. Hindi makalimtan ang pag-alala sa magintong aral, iniwan sa atong assistant pastor, Lina Almeida, sa mga pilabisyon rin, sa banda kong mga gagawa, sa atong mga part-time preachers, sa atong mga bilay preachers, sa atong mga instrumentalists, sa atong mga bilay choir, sa atong mga kapatiran, mga datihan, o mga paghuan, o sa nakantabi karon sa nanood sa atong webcast. Magandang tanghali po mga kapatid. Ating muli, at sa pinakamamahal ng Panginoong Isus. Everybody say, praise the Lord. So ako mga kapatid, ako manghihiyang pasensya na sa inyo. Kasi ang Tagalog natin, ulol pa. Kasi natuto kami ng Bisaya. Pag maglito kami ng Tagalog, medyo ang tono Bisaya. Amen. Mga kapatid, hindi na po tayo magtagal. Pag-aralan po natin binamahal ang banal ng salita ng mahal Panginoon. At sa hapong ito, mga kapatid, natin pag-aralan, napaka-importante. Sa ating paglilingkod sa mahal ng Panginoon, mga kapatid, lagi nating nakita ang ating mga kapatiran mainit, mga kapatid, naglilingkod sa ating mahal Panginoon. Bakit? Nakita nila ang himala ng mahal Panginoon. Ito'y nakapatibay sa ating palataya. Lumipas ang taon, magulat talaga. Bigla lang, hindi na natin makikita. Bakit? Anong dahilan? Itong pag-aralan natin. Nakita na, mga kapatid, nakita na natin ang ating paglilingkod ay totoo. Hindi natin sayangan, mga kapatid. Nandito na tayo sa buong katotohanan. Pagsikapan natin ang ating paglilingkod sa mahal ng Panginoon,
Tiyak na bagay, mga kapatid, may langit nag-antay sa atin. Kaya buksan po natin, mga kapatid, ang Biblia. Pag-aralan natin para tayo'y magpakapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Buksan po natin sa Matthew, chapter 13, verse 25, ngadto sa 27. Amen. Praise the Lord. In English, from the book of Matthew, chapter 13, verse 25 to 27. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath in tares? Amen. Dito po sa aklat ng mga Mateo, Kabanata 13, talata 25 hanggang 27. Natapwat samantalang nang natutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo, 27, at ang mga alipi ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsasabi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagasig ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? Amen. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng mahal Panginoon po. Ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. So, ito po, mga kapatid, ating napakinggan at ating talata, ating binabasa. Ito po, mga kapatid, pag-unawain natin. Isipin natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, yung mga trigo, ito po'y naghulagway, mga kapatid, mga Kristiyano. Mainit, naglilingkod sa mahal Panginoon, masipag, mga kapatid, tumutulong sa banalang gawain, kaya, ang sabi ng Biblia, habang sila'y natutulog, dumating ng kaaway, hinasikan sila ng binhi ng pangsira. Habang sila, ang trigo naman, habang siya'y sumibol, kasabay din, kapatid, ang yung makasirang, hindi magandang, sa Bisaya pa, yung mga sa Bisaya pa, kanang igos bangat, ihalas. Dili siya makaon. Pero sabi ng Biblia, habang sila'y lumalaki din ang binhi ng kaaway. Hindi nila napansin. Kaya ito pong dalawang punto, ito po'y ating pag-aralan. Ito'y pag-aralan natin mabuti. Si praise the Lord. Habang tayo, mga kapatid, nandito na tayo sa buong katotohanan. Nakikita natin, mga kapatid, yung mga himala, yung mga kapatiran natin,
naganap sa kanila, mga major na mga himala, pero magtaka tayo. Lumipas ang taon. Hindi na natin makikita. Dati makikita natin, mainit magsamba sa mahal Panginoon. Lumipas ang taon, hindi na natin nakikita. Bakit? Sa ating paglilingkod, sa ating mahal Panginoon, hindi natin kaya sa sarili natin. Mayroon tayong kailangan sa buhay natin para manatili tayo sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Anong gawin natin para tayo manatili sa ministeryong ito, sa paglilingkod natin sa mahal Panginoon? Anong gawin natin? Ang gawin natin, mga kapatid, ingatan natin ang banal ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, yon ang nagpatibay sa ating palataya. Si praise the Lord. Kaya ang paggalaw ng kaaway, mga kapatid, hindi natin makikita. Kung sa Bisaya pa, ang pagkawat sa demonyo sa imong pagka-Kristiyano, dili nimo mamatikdan. Bakit? Alam nyo, anong unang kunin ng dyablo sa atin? Hindi ang pandamit natin ang unang kunin niya. Kaya kung ang pandamit ang kunin niya, mapansin natin ang ginagawa niya. Para hindi tayo, mga kapatid, makapansin sa kanyang ginagawa, anong gagawin niya? Unang kunin niya sa atin yung kainit mo sa paglilingkod mo sa mahal Panginoon. Basahin natin ang Biblia. Bakit ang Kristiyano mawawala sa paglilingkod sa mahal Panginoon? Basahin natin anong dahilan. Ito, makikita natin yung failure. Dapat ito, mga kapatid, ating pag-ingatan. Basahin natin sa Matthew chapter 12, verse 43 and 44. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 12, verse 43 to verse 44. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 12, talata 43 at 44. Kung magkagayoy, sinabi niya, babalik ako sa aking Amen, praise the Lord. Datapwat ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na umahalap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilibasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagkagagayakan. Praise the Lord. Purihin ang banal salita ng mahal Panginoon pagkabasa. Ang Diyos po magpala sa kanyang salita. Ito ang nangyari. Yung masamang espiritu, ang sabi ng Biblia,
Sa pagtanggap mo sa mahal Panginoon, ang masamang espiritu aalis sa buhay natin. Lalakad, naghanap siyang kapahingahan. Tapos, wala siyang nakitang kapahingahan. At napag-isipan din niya, babalik siya sa dating bahay niya. Pagbalik niya, anong nakita niya? Walang laman. Walang laman, tapos niwalisan. Ibig sabihin, limpyo yan. Malinis yan. Pero ang problema, walang tao. Kaya ito mga kapatid, ang dapat natin siksikin ang ating sarili. Hindi lang tayo mga kapatid sa sarili natin ating binabantayan, kundi lahat ang buhay natin, siksikin natin. Baka, ang sabi ni Apostol Pablo, sa Bisaya pa, baka nagtindog ka na, nanigurado ka, ngaluwas ka na, pero di ay pakyas. Say praise the Lord. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ito po ang bersikulo ang ating nabasa. Ito po'y pagpaalala sa atin. Dahil mahal tayo ng mahal Panginoon. Ayaw ng mahal Panginoon, mawala tayo sa Kanya. Pinaghirapan tayo ng mahal Panginoon. Siya'y napako sa cross ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan. Ayaw ng mahal Panginoon, bumalik tayo sa dati nating mga gawa. Tayo mga kapatid, pinalakad na tayo ng mahal Panginoon ng mabuti. Nilinis ng mahal Panginoon ang ating buhay. Tapos, ang banal ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon, pinasok sa ating puso upang tayo'y tawaging anak ng mahal Panginoon. Malungkot isipin mga kapatid, kung ang Kristiyano hindi nagpahalaga sa kaniyang paglilingkod sa mahal Panginoon. Hindi nagpahalaga sa banal ng Espiritu Santo sa mahal Panginoon nang ibinigay bawat isa sa atin. Kaya kung di natin paghalagahan mga kapatid, tayo'y iwanan. Sa ating nabasa, ang masamang espiritu bumabalik. Nakita niya, walang laman. Kaya doon siya nakapasok. Say praise the Lord. Ito ang pag-aralan natin sa hapon ng ito. Mahal tayo ng mahal Panginoon. Gusto ng mahal Panginoon manatili sa atin, bawat isa sa atin, ang kanyang banal ng Espiritu. Para makakilos tayo, gawin nating mabuti dahil ang Santong Espiritu andyan sa atin, nagagabay sa atin. Pero kung wala tayo ng Espiritu ng mahal Panginoon, hindi tayo kakilos.
ng mabuti dahil ang sabi ng Biblia, ang laman natin pag hindi ginayra ng banal ng Espiritu Santo ng mahal Panginoon, alam natin, ang sabi ni Apostol Pablo, ang laman natin hindi niya kayang susundin ang kalooban ng mahal Panginoon. Dahil nagawa natin, nasunod natin ang kalooban ng mahal Panginoon, dahil nanahan sa atin ang banal ng presensya, ang matamis ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon sa ating buhay, tayo'y naging tunay ng Kristiyano, naging tunay ng anak ng Diyos. Binago ang buhay natin dahil ang banal ng Espiritu Santo ng mahal Panginoon andyan sa atin. Unang palagi natin paalaala, tayo mga Kristiyano, magsumikap tayo, magsamba, dahil ang pagsamba natin napagkamahalaga. Bakit ginagawa natin ang pagsamba? Ang iba hindi nila naintindihan ang pagsamba. Alam, sa sarili natin, mga kapatid, noon ang pagsamba parang normal lang. Pero kung maunawaan mo ang pagsamba, bakit sumasamba ka? Dahil naunawaan mo ang pagsimba, ito'y halaga sa buhay mo dahil nagsamba ka sa mahal Panginoon, dahil ayaw mo ang presensya ng mahal Panginoon, iwanan ka. Sumasamba ka sa mahal Panginoon para ang presensya, ang Espiritu Santo ng mahal Panginoon manatili sa puso natin. Yun. Bakit sumasamba tayo? Bakit gawin natin itong kapanalan? Pwede naman hindi natin gawin itong kapanalan, pero kailangan natin gawin. Bakit? Anong purpose? Gawin natin kabanalan para ang banal ng Espiritu Santo ng mahal Panginoon manatili sa buhay natin. Para maging malakas tayo sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, dahil hindi tayo nag-inusara, hindi tayo nag-iisa, dahil ang Santong Espiritu na sa atin, pag magsumasamba ka sa mahal Panginoon, tiyak na bagay, damandama mo ang presensya ng mahal Panginoon, tumutulo ang luha mo dahil nalulugod ang mahal Panginoon, dahil ginagampanan mo yung mabuting gawa. Say praise the Lord. Bakit magbigay tayo? Alam niyo ano magbigay tayo? Dahil nagbigay tayo, hindi tayo, mga kapatid, nagbigay para ano? Ang pinakapunto dito, nagbigay tayo dahil utos ng mahal Panginoon. Sinunod tayo ang utos ng mahal Panginoon dahil ang dinipinsahan natin ang banal ng Espiritu Santo sa ating buhay. Lahat magampanan natin
ating tinutupad. Bakit? Bakit tinutupad natin? Ang dinipinsahan natin, ang bahay ng mahal Panginoon, baka, sabi sa talatang itong ating nabasa, ang masamang espiritu, bumabalik siya. Pagbalik niya, kita niya, wala nang laman. Kaya magulat tayo. Sa sinasabi ko, mayroong mga kapatiran, mga dito sa inyong lugar. Di ba? Daghan ng mga kapatiran, hindi na nyo nakikita. Totoo, hindi. Mga major testimonyo pa. Pero, bakit hindi na natin nakasama ngayon? Dahil maliwanag ang Biblia. Pag hindi tayo mag-ingat sa ating sarili, hindi tayo mag-ingat sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, hindi natin, mga kapatid, paghalagahan ang ating paglilingkod sa mahal Panginoon, yari tayo. Magulat ka lang sa buhay mo. Dati, hindi ka ganun. May isang kapatiran lumapit sa akin. Nagpa-counsel siya sa akin. Ang sabi niya, Kuya, dati hindi man ko ganun. Hindi ko ganyan pagkababae, Kuya. Ngayon ko lang ni Kuya napansin ang sarili ko hindi na normal. Ang sabi ko, bakit? Ang sabi ng youth choir, Kuya, dati hindi ako umiibig ng babae. Ngayon, umiibig na akong babae. Di ba masama yon? Pero ang sabi niya noon, hindi siya ganyan. So, totoo ang nakasulat sa banal ng kasulatan. Pag ang Kristiyano hindi mag-ingat sa kanyang sarili, hindi mag-ingat sa paglilingkod sa mahal Panginoon, sa imong pagkatrigo, kaya kang gawin ni Satanas, bunglayon. Amen. Itong bunglayon na ito, Kristiyano din. Bakit naging bunglayon? Sa binasa natin, kasi walang siyang laman. Amen. Say praise the Lord. Malakas palakpak sa ating mahal Panginoon. Well, hindi pwede, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon, magpabanjing-banjing tayo. Kaya kung magpabanjing-banjing tayo, mga kapatid, diyan papasok ang dyablo. Say praise the Lord. Ang pangambisyon mo, pupunta ka ng langit, wawasakin ni Satanas yan. Lubagon ang imong pang-isip, magtaka ka, pagtulog mo, pagmata mo, paggising mo, nagtaka ka na sa buhay mo. Bakit ganyan ang pang-isip ko? Bakit ganyan ang sarili ko? Mahilig ka na sa sanlibutan. Mahilig ka na
sa dati mong mga ginagawa, pinag-isip-isipan mo na. Bakit? Kasi ang sarili mo, wala na ang Espiritu Santo ng mahal Panginoon. Ang naiwan sa iyo, ito na lang. Ito na lang. Pero, dito, wala nang laman. Kailangan natin, mga kapatid, ang buhay natin, kailangan natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, kailangan natin ang Santong Espiritu. Muna hindi pwede, mga kapatid, sa atin, ang sabi ng mahal Panginoon, kung susunod ka sa akin, sundin mo ang aking utos. Pag tayo daw ang susunod sa utos ng mahal Panginoon, ang Panginoon andyan sa atin. Patnubayan tayo. Malakas palakpak sa ating mahal Panginoon. Ang Santong Espiritu ng mahal Panginoon, ito lang ang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Babasahin natin. Ito ang, mga kapatid, sa libro ng Roma 8:9. Ito'y ating Amen. basahin. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 8 verse 9. But we are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 9. Datapot kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen. Purihin ang ang banal na salita ng malbang pagkabasa. Ang Diyos po magpala. Maliwanag po, mga kapatid, ito'y mga kapatid na verse nagpaalala sa atin. Ang sabi ng talata na ito at ating binabasa, ang sabi ng mahal Panginoon, datatpot kayong wala sa kayo sa laman. Kinalan daw, ang Kristiyano, hindi tayo mabubuhay sa laman, sa sanlibutan. Sino man ang walang Espiritu ng mahal Panginoon, ang sabi ng Biblia, hindi sa Kanya. Pag wala tayong Espiritu ng mahal Panginoon sa buhay natin, sino ang aangkin sa atin? Sino ang aangkin sa atin? Sigurado, aangkinin kang dyablo. Say praise the Lord. Aangkinin ka. Yun sa binabasa natin. Sa sunod nga talatang ating binabasa. Ang sabi ng Biblia, kailangan natin ang Santong Espiritu sa ating buhay para maging Kristiyano din tayo. Pag wala tayo ng Espiritu ng mahal Panginoon, ang sabi ng Biblia, hindi tayo sa Kanya. Pag hindi tayo sa Kanya, papasukan ka. Ayun. Dito na, yun na mag-umpisa. Maging bunglayon.
Say praise the Lord. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak ng mahal Panginoon. Bakit kailangan natin ang Espiritu Santo ng mahal Panginoon? Sa ating ating nabasang talata, ang karumaldumal ng Espiritu nga lumabas sa atin, lumalakad ng lumalakad, wala siyang pahinga. Kaya, totoo ang sabi ni Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pedro, ang dyablo naghulagway ng layon. Ang layon, nagtuyok 24 hours, nagangulob siya. Kaya mga kapatid, paghandaan natin anumang hatak ng demonyo sa ating buhay, kung mayroon tayo ang Santong Espiritu, hindi tayo mabuwal dahil ang mahal Panginoon kasama natin. Ang mahal Panginoon ang magpalakas sa atin dahil ang Santong Espiritu andyan sa atin. Pag tumatawag ka sa mahal Panginoon, tiyak na bagay, hindi ka tatanggihan. Sasagutin ka ng mahal Panginoon. Malakas na palakpak sa ating mahal Panginoon. Kaya ang masamang espiritu, ang karumaldumal ng espiritu, nang umalis sa buhay natin, dili lang isa, marami. Espiritu ng pagkahimalikas, pagmumura, espiritu ng, ano ba yon? Luuran ba? Espiritu ng pagkalasinggiro, pagkababaero, diyan babalik. Pero bakit hanggang ngayon nanatili tayo sa paglilingkod sa mahal Panginoon? Dito pa tayo, sumasamba pa tayo, hindi na bumabalik ang dating buhay noon natin. Bakit? Nanahan ang mahal Panginoon sa ating puso. Damang-dama pa natin ang banal ng presensya ng mahal Panginoon sa ating puso. Ito'y nagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. Ito po mga kapatid, si King David, basahin natin sa Psalm chapter 51 verse 11 to 12. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 51, verse 11 to verse 12. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanata 51, talata 11 at 12. Huwag mo akong palisin sa inyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang Espiritu. Amen. Malakas ng palakpak sa ating mahal Panginoon. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Maliwanag po mga kapatid. Si King David, isa siyang king. Matalino siya. Magaling siya. Pero sa diyan si King David, mga kapatid, siya ay iniwanan ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon. Dito natikman ni King David
nag-trigger siya. Nag-struggle siya. Hindi na niya alam anong gawin. Kaya ang sabi ni King David, nag-pray siya sa mahal Panginoon. Anong pray niya? Ang sabi ni King David, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu. Kaya si King David nag-pray ng masama sa ating mahal Panginoon. Ang sabi ni King David, mahal Panginoon, huwag niyong paalisin sa harapan ko. Huwag mong pawiin ang iyong Santong Espiritu. Malakas ng palakpak sa ating mahal Panginoon. Ang talatang 12 ang sabi, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Kaya alam ni King David, wala na siyang kapayapaan sa buhay niya. Wala na siyang kagalakan sa buhay niya. Bakit? Iniwanan siya ng Santong Espiritu. Kaya nagmakaawa si King David sa mahal Panginoon. Ang sabi ni King David, mahal Panginoon, huwag mong alisin ang iyong Santong Espiritu sa aking buhay. Ibalik mo. Ang iyong Santong Espiritu tumutulong sa akin. Dahil hindi natin kaya ang gawin, sundin ng kalooban ng mahal Panginoon kung wala ang Santong Espiritu sa atin. Dahil ang puso natin malumo, sumusunod sa kautusan ng mahal Panginoon dahil andyan ang Santong Espiritu. Bawat isa sa atin, ang Santong Espiritu, yon ang nagtuturo sa atin paano tayo malulugdan sa ating ng mahal Panginoon. Basahin natin ang John chapter 14 verse 26. Bakit si King David nanalangin siya sa mahal Panginoon? Basahin natin. Amen. Praise the Lord. From the book of John, chapter 14, verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanata 14, talata 26. Datapwat ang mga aliw sa makatutbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Amen. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak sa ating mahal Panginoon. Ang Diyos po magpala sa kanyang panansalita. Kaya mga kapatid, maliwanag po ang sabi ng banal ng kasulatan. Sa verse 26, ang banalang Espiritu ng mahal Panginoon, yun ang nag-aaliw sa atin. Bakit tayo may kagalakan? Bakit may kapayapaan sa buhay natin? Dahil ang sabi ng banal ng kasulatan, ang banal ng Santong Espiritong nanahan sa ating buhay, siya ang nagtuturo sa ating anong gawin, anong dapat gawin natin para tayo'y malulugdan sa ating mahal Panginoon. Hindi tayo nakagawa ng mabuti sa ating sarili na pagsikap, kundi nagawa natin ang mabuti dahil sa pagsikap ng Santong Espiritu sa atin, kay siya ang nagtuturo sa atin. Kaya sabi ng Biblia, pag wala tayo ng banalang Santong Espiritu, hindi natin kaya harapin ang mga pagsubok, hindi natin kayang harapin lahat ng anuman dumaan sa ating buhay.
mga kasamaan, mga temptasyon, dahil maharap natin, dahil ang nagpalakas sa atin, nagbigay ng takot sa atin, ang Santong Espiritu nasa ating puso. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak para sa mahal Panginoon. Ito mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating mahal Panginoon, isipin natin, wala tayong magawa kung hindi tayo tutulungan ng mahal Panginoon. Kahit anuman ang titulo sa buhay natin, hindi makatulong sa ating paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Ang makatulong lang sa atin, ang awa ng mahal Panginoon, ang santo ng Espiritu ng mahal Panginoon, andyan ilagay sa ating buhay. Ito'y nagtutulak sa atin para gumawa tayong mabuti, para tayo ay sumamba, para tayo ay magpupuri sa mahal Panginoon, para tayo ay, mga kapatid, magtipon-tipon para magsamba sa mahal Panginoon. Kung hindi tayo ay tinulungan ng mahal Panginoon, alam natin, tayo'y daghan. Marami tayong mga gampanin sa ating mga tahanan. Ang iba, maraming rason. Hindi ako makapagsamba dahil busy ako. Hindi ako makapagsamba dahil importanteng nilalakad ko. Kaya alam, mga kapatid, ito po ang tanda sa ating buhay. Kung ang Santong Espiritu andyan pa ba sa buhay natin, malalaman natin. Paano natin malalaman? Ito. Kung nagawin mo pagsamba, Bernis, Wednesday, Sunday, palagi ka nang umaatin. Ibig sabihin, andyan pa rin ang Santong Espiritu sa buhay mo. Kung may takot ka sa mahal Panginoon, hindi ka makagawa ng kasalanan, hindi ka makapagtago ng kasalanan sa sarili mo, ibig sabihin, nanatili pa rin ang Santong Espiritu sa buhay mo. Pero, kung nagtago kang kasalanan sa buhay mo, ito ang palatandaan. Katakot-takot. Ang Santong Espiritu lumalayo na sa buhay mo. Maliwanag sa talatang binasa natin. Ang Santong Espiritu, siyang nag-aaliw sa atin. Siyang nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kasiyahan. Siyang nagtuturo sa atin anong gawin natin, anong gampanan natin para malulugod ang mahal Panginoon. Kung nakagawa kang ng mabuti para sa mahal Panginoon, ibig sabihin, ang Santong Espiritu andyan pa rin sa buhay mo. Magpasalamat ka sa mahal Panginoon. Hanggang ngayon, ang Santong Espiritu nanatili pa rin sa buhay mo dahil inalagaan mo ang Santong Espiritu. Nagpupuri ka, kahit puyat ka, kahit pagod ka, ginagawa mo
nga makapagpupuri sa mahal Panginoon. Dahil alam mo, pag ang mahal Panginoon ang malulugod sa iyo, ang Santong Espiritu, ang Diyan ang magpapalakas sa iyo. Ang Santong Espiritu, ang Diyan ang minamahal, ang magpapatibay sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi tayo mapapagod sa pagpupuri sa mahal Panginoon. Kahit mga kapatid may trabaho man tayo, pag uli natin sa bahay natin, hindi natin binamahal pansinin ang katawan natin, pagod tayo, puyat tayo. Pag-isipan natin sa sarili natin. Pag hindi natin gawin ang kalooban ng mahal Panginoon, baka iiwanan tayo ng mahal Panginoon. Kaya layuan tayo ng Santong Espiritu ng mahal Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, malapit na ang pagbabalik ng mahal Panginoon. Hindi natin alam ang pagbabalik ng mahal Panginoon. Hindi natin alam anong oras ng pag-rapture ng mga anak ng mahal Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ihanda ang sarili mo sa harap ng mahal Panginoon. Paano tayo maging handa sa harap ng mahal Panginoon kung wala tayo ng Espiritu Santo ng mahal Panginoon? Kaya ngayon, mga kapatid, siksikin natin ang sarili natin kung meron pa ba tayo ng Espiritu Santo ng mahal Panginoon. Nagawa pa ba tayo ng mabuti sa harap ng mahal Panginoon? Alam natin mga kapatid, pag ang Diyan, ang Espiritu Santo ng mahal Panginoon, ang tanda makita mo, mga kapatid, pagsamba mo, umaagas ang luhap, mga kapatid, sa mata mo. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ng mahal Panginoon, nagagalak siya. Bakit? Sinusunod mo, sinasamba mo ang mahal Panginoon. Hindi natin, mga kapatid, ang sarili natin ang sinusunod. Hindi natin ang sarili natin ang ating susundin. Ang susundin natin, yung kalooban ng mahal Panginoon. Ang kalooban ng mahal Panginoon, pagpalagi nating susundin ang kalooban ng mahal Panginoon. Mga kapatid, ang sa Biblia, sino man ang sumusunod ng kautusan ng mahal Panginoon, may ganti siya, mga kapatid, ibibigay sa atin. Anong ibibigay niya sa atin, mga kapatid? Pinang Biblia, buhay na walang hanggan, dadalhin tayo sa karayaan ng mahal Panginoon. Doon tayo, mga kapatid, hallelujah, mananahan ng mapayapa. Kaya mga kapatid, pag ating awitin, habang tayo'y umaawit sa mahal Panginoon, tingnan natin ang sarili natin, mga kapatid. Andyan pa ba? Habang nandito tayo, mga kapatid, sa balay ng sambahan ng mahal Panginoon,
pagsikapan natin mga kapatid ang ating sarili. Hallelujah, nga malulugod ang mahal Panginoon. Bakit nandito tayo? Pagpunta natin sa balay ng sambahan, alam natin ang gawin natin. Ang gawin natin mga kapatid, atin purihin, sambahin natin ang ating mabait ng mahal Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! May namahal, katakot-takot ang mangyari pag wala tayong Santong Espiritu. Ang sabi ng ating pinabasa, ang walang Espiritu ng mahal Panginoon, hindi sa Kanya. Pag hindi na sa Kanya, sino aangkin sa atin? Nakinig ka ng Diablo, gawin ka niyang masama, ibabalik niya ang ganong buhay mo. Hallelujah! Kaya pag-ingatan natin mga kapatid, itong kasiyahan na ito, ating nakamtan. Hallelujah! Itong kapayapaan ating nakamtan. Itong makawakan natin mga kapatid, dahil ang mahal Panginoon kasama natin. Hallelujah! Hallelujah! Itong talata na ito ating pinabasa mga kapatid, katakot-takot. Ang sabi ng manalang kasulatan, bakit nagkaganyan sila? Bakit naging buglayon sila? Ang sabi ng mahal Panginoon, dahil sila'y natutulog sa pagtulog na hindi nila alam. Yung kaaway dumating na, siya'y naghasik ng binig masama sa buhay natin. Hallelujah! Kaya sa ating paglilingkod sa ating mahal Panginoon, hallelujah! Pakawakan natin ang ating paglilingkod sa mahal Panginoon, hallelujah! Hindi natin mamayaan ang ating sarili, kahit hindi natin malaman ang presensya ng mahal Panginoon. Hallelujah! I worship you in spirit and truth. Hallelujah! Hallelujah! I'm reaching for your heart. Hallelujah! Ang promise ng mahal Panginoon, Joy me closer to you. ang sabi ng mahal Panginoon, kapag tayo sumisikap sa paglilingkod sa ating mahal Panginoon, ang sabi ng mahal Panginoon, tutulungan tayo kahit anumang pagsubok dumating sa buhay natin, hindi tayo mabubuhan. Bakit? Ang mahal Panginoon andyan pa rin sa buhay natin. Siya ang nagsusumagluro sa ating buhay. Siya ang magpapatibay sa atin. Dahil iingatan tayo ng mahal Panginoon, dahil ang Santong Espiritu andyan sa buhay natin. Hallelujah! 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 I worship you in spirit. I worship you in spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minamahal, pag-ingatan natin ang ating paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Mahal tayo ng mahal Panginoon. Tinawag tayo ng mahal Panginoon dahil mahal tayo ng mahal Panginoon. Pinili tayo ng mahal Panginoon. Ayaw ng mahal Panginoon maging masama ang buhay natin. Binigyan tayo ng kagalakan. Binigyan tayo ng kasiyahan.
Pinadama ng mahal Panginoon ang presensya niya sa atin para tayo'y maging masipag. Hallelujah! Hallelujah! Ihanda natin ang ating sarili sa pagbabalik ng mahal Panginoon. Paano natin mga kapatid mapaghandaan? Ang sabi ng Biblia, sino man ang may espiritu ng mahal Panginoon ay sa Kanya. Ang sa Kanya, yon ang babalikan niya, yon ang dadalhin niya doon sa Kanyang kaharian. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to Jesus! Hallelujah! Minamahal, andyan ang presensya ng mahal Panginoon, nangusap sa atin. Alam ng mahal Panginoon, may kainaan bawat isa sa atin. Pero ayaw ng mahal Panginoon, magpabilin tayo sa ating mga kainaan. Ang gusto ng mahal Panginoon, sumikap tayo, tumawag sa Kanya. Ang mahal Panginoon, siyang sumaklulo sa atin, siyang magagawa sa atin ng kabutihan, siyang magbibigay ng kaliwan. Hallelujah! Minamahal, samtang nandito ang banalang presensya ng mahal Panginoon, ayon ating Holy Supper. Ang mahal Panginoon nangusap sa atin. Tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Itong ginagawa natin, hindi to biro. Ang sabi ng Biblia, sino man ang gumagawa ito, ang sabi ng mahal Panginoon, nag-alala tayo sa kabutihan ng mahal Panginoon dahil sa kanyang ginagawa doon sa krus ng Kalbaryo. Tinubos tayo ng mahal Panginoon. Hinugasan tayo ng mahal Panginoon sa kanyang dugo. Kahit ano tayo karumi sa harapan ng mahal Panginoon, hindi tayo tinanggihan ng mahal Panginoon. Pinili tayo ng mahal Panginoon. Binihisan tayo ng mahal Panginoon. Pinadama ng mahal Panginoon, inilagay ng mahal Panginoon sa ating buhay ang Santong Espiritu para maging sa Kanya tayo. Ang layunin ng mahal Panginoon, bakit tayo nilagyan tayo ng Santong Espiritu? Dahil ang ating mahal Panginoon siya'y bumalik dito. Tayo ang sa Kanya. Kunin tayo ng mahal Panginoon, dadalhin tayo sa kalangitan, dadalhin tayo sa kaharian ng mahal Panginoon. Doon tayo, ang sabi ng mahal Panginoon, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Habang tayo mga kapatid, hallelujah, magsisipo tayo. Tingnan natin ating mga sarili. Hallelujah. Tayo'y magsisi mga kapatid. Hindi ito basta. Magtik tayo. Wala tayong pagsarili sa ating, wala tayong pag-usisa sa ating mga sarili. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito'y nagpaparusa sa ating buhay. Apan sino man ang gumagawa dito, tayo'y nagpakumbaba sa ating sarili. Ginagawa natin ito dahil iniibig natin ang mahal Panginoon. Ayaw tayo mawalay sa Kanya. Ang sabi ng kasulatan, itong pag-inom natin ng
Kupa, ang banal ng kasulatan, ang sabi. Ibig sabihin, talikuran mo yung kasalanan. Talikuran mo yung mga kasamaan. At ikaw ay bumabalik at maglilingkod ng tapat ng mahal Panginoon. At ikaw ay sumusunod sa kanyang kautusan. Hallelujah. Hallelujah. Itaas po natin mga kapatid ang ating mga kamay at hawakan niyo mga kapatid ng iyong mga tinapay. Ito po ibasahin ko sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24. Ang sabi ito, at nang siya'y nagpapasalamat ay sa kanyang pinuputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan ng ipinuputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pagpaalala sa akin. Sabay po tayo mga kapatid. Habakan niyo yung saro. Sa 25. At ngayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos ng mahapon. At sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Sabay natin. Hallelujah! Hallelujah! Kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to Jesus! Kabutihan ng Diyos. At patuloy tayong inaawit natin. Hallelujah! Pagsikapan natin mga kapatid. Madaman natin ang matis na presensya ng mahal Panginoon. Hallelujah! Pinagaling aking nararamdaman, di kita alalahanin. Kabutihan ng Diyos, inubos niya aking katawan. Hallelujah! Hallelujah! Great the Lord! Hallelujah! Purihin ka mahal Panginoon! Hallelujah! Kabutihan ng Diyos, you save my soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. So good to remember your goodness of God. It's so good to remember your goodness of God. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Minamahal, habang nandito ang banalang presensya ng mahal Panginoon,
Manalangin po tayo, bawat isa sa atin. Alam natin, mga kapatid, ang ating mga sarili. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ito'y panahon, hindi paglayo sa mahal Panginoon. Ito'y panahon na palagi tayong lumapit sa mahal Panginoon. Napakahirap, mga kapatid, ang panahon natin ngayon. Pero ang banal ng Santong Espiritu, sa buhay natin, hindi tayo maghirap. Kaya nating lampasan. Kaya natin to dahil kasama natin ang mahal Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Amahan na langit noon sa pangalan ni Jesus. Kami nangamuyo kanina mahal Panginoon sa oras ng ito. Nakikita mo mahal Panginoon bawat isa sa amin. Mahal Panginoon, ikaw lang ang aming kalakasan. Mahal Panginoon, patibayin mo bawat isa sa amin, mahal Panginoon. Mga kapatiran namin, mga mahal Panginoon, nakikita mo ang ilang paglilingkod. Hindi na ka nalulugod. Mahal Panginoon, tulungan mo. Ang imong Santong Espiritu, mahal Panginoon, pariin mo sa buhay. Magbibigay ng kagalakan. Magbibigay ng kalakasan, mahal Panginoon. Pagawakan mo kami, mahal Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo. Palakasin mo, mahal Panginoon, ang aming palataya. Ikaw lang, mahal Panginoon, ang aming kalakasan. Sa iyo lang kami aasa, mahal Panginoon. Pagpalain mo, mahal Panginoon, lahat ng mga kanakan mo nang dito ngayon, nagsamba sa iyo. Pagpalain mo sila, gikan sa physical, financial, material, labaw sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, itaas po natin mga kamay at ating sasawayin, mga kapatid, lahat ng mga gawa ng kaaway. Alam natin, mga kapatid, ang mahal Panginoon nandito sa atin ngayon. Sama-sama po tayo manalangin. Ama na langit noon sa pangalan ni Jesus, di mataho mga kahaponon. Una sa pag-ampo sa mahal Pastor, mahal Panginoon, ipatong mo Diyos, hallelujah, ang imong gaman ng kamot. Sama-sama pa naman sinasaway lahat ng magawa ng kaaway. Mga problema, leukemia, arthritis, diabetes, ulcer, tumor, bato sa kidney, virus. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga balatian, mga hilanat, mga ubo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in the name of Jesus' name. Declare victory in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. See, praise the Lord. Purihin ang mahal Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tumalon. 3 bisis. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Everybody see, praise the Lord. Purihin ang mahal Panginoon. At nandito po tayo. At meron pa tayong mga bisita. At itong bisita nito at ito po ay minamahal sa ating bisita ngayon. At ito po ay napagkahalagang bagay. Kayo po ay nakapagdalo dito. So yun ang gagawin natin. Sa mundong ito, pag hindi tayo maglilingkod sa mahal Panginoon, napagkahirap ang buhay natin. Pero tayo'y maglilingkod sa mahal Panginoon, tumanggap tayo sa ating mahal Panginoon
At sabi ng banal na kasulatan, at mayroon tayong tagapagligtas sa buhay natin. Kaya sa ating mga bisita, yung kung naunawaan nyo, at mayroon po tayong bautismo. Ito pong bautismo, hindi po ito ay pagbali ng reliyon, kundi itong bautismo na ito, gagawin natin, ang sabi ng kasulatan, ito po ay pagdugtong ng ating relasyon sa mahal Panginoon. Sige po, sabay po sa maiksing mga pagampo. Amahan sa pangalan ni Jesus, sa oras ng ito, tinatanggap kita, aking tagapagligtas. Mahal Panginoon Jesus, bigyan mo kong pagkataon nga ako'y magkapaglingkod sa iyo. Mahal Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mahal Panginoon Jesus, tanggapin kita, aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, amen o amen. Praise the Lord. Ama na langit noon. Sa pangalan ni Jesus, mahal Panginoon, itong kalag, mintanggap sa iyo, mahal Panginoon. Bigyan mo siyang pagkataon. Siya ay makapaglingkod sa iyo, Diyos. Ikaw, mahal Panginoon, magpala sa iyong balang salita. Ito'y mahal Panginoon, makalapit siya hanggang sa balik mo, mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Dalay ko ng ang Diyos, mga minamahal, praise the Lord. Hindi na po tayo magtagal, mga minamahal, praise the Lord. At dito po tayo, mga minamahal, sa ating mga announcement. Ako bibigay ang pagkataon sa ating live preacher, Brother Roger. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher Dino Cuevas. Mga minamahal, tayo tuloy-tuloy na sa ating mga announcement. Bago ang lahat, mga minamahal, kukuha muna tayong special offering at ipanalangin natin beloved preacher Ricardo Arong. Praise the Lord. Tayo manalangin para sa special love offering. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. So na pa rin dalangin ng ginagalang at minamahal pastor, Evangelist Wilder Estrada Alameda, pinakamamahal pa rin ni Jesus, patuloy pagpalain ang mga kapatid, sumusuporta sa iyong banalubasan sa pamagitan ng special love offering. Pagpalain mo ka lang mga negosyo, mga taniman, mga hayupan, mga palisdaan, at aming mga kapatid, ibig magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin. Bigyan mo rin ng special na pagkakitaan upang sa sunod mayroon silang maibigay, isuporta sa iyong banalubasan. Pagpalain mo kami mula sa physical, financial, higit sa lahat sa spiritual na mga pagpapala, at hinihiling po namin na buksan mga dungawan sa langit at ihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid na kalalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Ito po aming samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Ricardo Arong. Bago ang lahat, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, at the whole Almeda family, at pag-alaala sa mga ganun at turot aral ng ating beloved assistant pastor Lines Almeda, sa ating mga live webcast viewer, sa ating mga beloved preachers, sa inyong mga kapatid na mga mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating announcement, ang ating banal na gawain 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At sa araw ng Biyernes, mga minamahal, alas 2 ng hapon at hanggang alas 7 ng gabi. At sa araw ng linggo, mga minamahal, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, mga minamahal, lumagpas tayo dahil tayo nag-Holy Supper, mga minamahal. Pagpaumahin po ninyo, mga minamahal, dahil Holy Supper natin, kaya lumagpas tayo, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ito yung ating schedule of services sa ating mga ibang mga kapatiran po, mga minamahal, na hindi nakapunta, mga minamahal, lalo sa may mga bata. Pagpaumahin ninyo, dahil tayo 10% lang muna, mga minamahal, ng ating pananambahan. Kaya pagpasensyahan yung mga iba, mag-live lang muna kayo, mga minamahal. Kahit naka-live tayo, mga minamahal, nakapakapanood pa rin tayo. Basta nakanonood tayo sa gawain na ating pinakamamahal. Kapag samba pa rin tayo, mga minamahal. Kaya walang imposible, mga minamahal, kung kahit mag-live tayo, at least nakapanood tayo at lalong nakapagpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ang ating miracle hour, huwag kayong magsawa. Subaybayan nyo palagi, alas 7 ng gabi,
hanggang alas 8 ng gabi, mga minamahal. Tuwing gabi po, mga minamahal. Wala na tayong patid, mga minamahal. Tuloy-tuloy yung ating banal na gawain. I-share ninyo, mga minamahal. I-subscribe ninyo, i-share ninyo. Parang naghayo na rin kayo, mga minamahal. Huwag kayong mag-atubili na mag-load para makapag-share kayo, mga minamahal. Kung mahiya man kayo mag-share sa kabutihan ng Diyos, mga itong pagkakataon na sa inyong kaibigan, kamag-anak, i-share ninyo, mga minamahal, bahala na ang Diyos. Pag nakapag-share kayo at napanood nila, kung sila hipuin, magiging bunga mo siya, mga minamahal. Kaya, walang imposible, kahit mahiyain tayo, nagagawa pa natin paraan, nagagawa ng paraan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran rin na patuloy na tumutulong para sa ating banal na gawain, sa ating improvement, mga minamahal, una natin ginawa, mga minamahal, diyon sa side ninyo, nakikita ninyo, mga minamahal. Pag mayroon kayong maibigay, mga minamahal, pumunta lang kayo sa ating information. Huwag kayong magsaya, manghinayang, magbigay, mga minamahal. Huwag kayong mahiya. Pumunta kayo sa ating information, mga minamahal. 100, 50, mga minamahal. Kung malaki yung maibigay nyo, mas pasalamat sa malapay ng Isus. Kung wala tayong maibigay, mag-pray tayo na may gagamitin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pagkatapos niyan, mga minamahal, yung side na dyan, yun, itutuloy na natin yung ating bakod, mga minamahal. Mayroon tayong mga hollow block para sa ating bakod. Kulang na lang doon, mga minamahal, semento at bakal. Kailangan din natin yun. Mayroon tayong graba konti, mga minamahal dyan. Kaya, kung anong maibibigay ninyo, mga minamahal, huwag kayong mahiya. Lumapit kayo sa ating information, mga minamahal. Tumulong kayo kahit konti. Kung wala man tayong maitulong, ipag-pray natin na may gagamitin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, wala natin dagdag na announcement, mga minamahal. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal, para sa ating closing prayer. At ito ay pag-pray ng ating beloved preacher, Richard Hilasio. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Roger Oliveras. Mamima tayo po lahat ay manalangin sa ating pong closing prayer. Hallelujah, hallelujah. O amang banal na sa langit, kapangyarihan sa lahat, sa pangunang panalangin namin ginagalat ni Namala Pastor, Evangelist Hildy Estrada Almeda, amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa maghapon na pananambahan na patuloy kami sinasamahan, ginagabayan, at hallelujah, maluwalhati ka rin pinupuri ang pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya sa dakong hapong ito, kami po taus-puso nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na iyong banal na gawain sa dakong ito. Maraming salamat o Diyos sa iyong matamis at banal na presensya, nag-aalyos sa amin sa puso't isipan, magmula po sa MC hanggang sa mga oras na ito. At lalo pinakamamahal pa Jesus sa lahat po ng mga mahal na kapatiran na patuloy sumusuporta sa iyong banal na gawain at lalo higit sa lahat ang iyong banal na salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan na ito po nagpatatag, nagpapalakas na aming pananampalataya sa iyo at sa iyong pansamantalang paghihiwalay. Pag-ingatan niyo po ang bawat manampalataya sa pag-uwi sa kanyang mga tahanan. Ibalik niyo muli sa suting banal na gawain upang muli kayong magsama-sama at magkakaisa na ikay aming purit, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito pang sawit panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, ang aming Diyos. Amen. Amen. God bless you po. We love you in the Lord, but there's Jesus love you more. Mga naman ang magpalihan sa harapan lang. Yes, I love you with a love